So, this is the GODS program. Ang umanisagya po, no? Sa atong dito nga mission vision, Global Association of Theological Studies or GODS. Okay? Ang muna ginatudlo subong sa GNPS daw, sa UPC, no? Dira sa Corolan. No? Okay? And the resources, no? that we are using tonight is written by J.L. Hall. No? Si J.L. Hall, muna siyang editor-in-chief sa Word of Flame at sa Pentecostal Publishing House. Subukan na tulo siya si Robin Johnston. Okay? Si David Bernard, ang General Superintendent sa UPCI. Now, the title, the chapter 1 of our discussion is about the minister's personal life. Ang personal tanong kabuhi. Okay? Doon kabikwadon siguro, Pastor James, ano sila nga, mayo lang na siya maghambal ng kabuhi, questionably. Most especially, nga ari kita sa pulpit. People are listening to us. People are looking at us. So, in all angles of our lives, in all aspects of our personal lives, we must be very, very careful. Amen, amen. Say praise the Lord. Sa anuman mga, especially young worker ka, nag-amar ka o kung nag-desire ka sa ginatawag na minister's office, na someday gamiton ka sa Ginoo, halungan mo din ang iyong kabuhi. Whether you are male or female, you must be very, very careful. Because may tatlo ba lang kabagay na ginagamit si Satanas sa mga ministers. Okay? Kung manas ni ko kaginang sa disclaimer ko, medyo may pagkabulubog at ang inyong subjects sa snare. There are 3 vital weapons used by Satan. No? What are these 3 vital weapons? Okay? Well, doon sa Bible, no weapon shall form against thee, that form against thee shall prosper. Pero may tatlogin, ano siya ng mga bagay? No? Number 1, give S. Number 2, M. Baka anong isa is M, ha? Ika-4, T. No? Number 1 is sex. Number 2 is money. Number 3 is pride. Ang muling tatlo kabagay kahalalungan sa tagsa kaministro sa Ginoo. Amen. Okay, kung saan ito dati, way ko nagamit sa women, no? Okay, yung women, ganun. Okay? Pero sex ang gamit, meaning gender, no? Kaya may alam ng mga babae ng mga workers. Kung ginapaon sa tanas sa ila, mga bunjubi ito sa kwa. Okay? Ang mga Kim Jong-un lang ng mga kwa. Nagkakabutan man tatong nagtika. Hindi alam ng Pastor James, kung ba ito lang mga lalaki, mga pika, mga tato, yung mga gwapa ng mga bayi, ito, asus, nagkakandara pa sa ila. Okay? Inang tato, at pika sa Leviticus, mga kauturan, part na sa ila, prostitution worship or temple worship. Okay? May background na sa Old Testament, mga kauturan. Now, ini tatlo gito, analungan na gini, no? Bago Kristan, no? Okay? Sex, money, and pride. Kung di ka madala diyo, dalaw niya ka swarta. Saan ka nagagmay lang mag-isa na sinintimos kung di ka masaligan? Kung di ka masaligan sa gagmay, hindi ka masaligan sa dagko. If you cannot be trusted in the least, even sabi ba nila ang mammon, okay, hindi mamon ha, gusto ka gani mammon, that is the God of money, hindi ka masaligan sa mga spiritual, langit nun, ng mga kayamanan sa Ginoo. Amen. Okay? Ang formula mo isang imo na financial analysis at Pastor John is credit, debit, kupit. Kupit. Sa imo accounting book, sana na pastor.
Kaya nyo na naging Pastor Jerry. David Credit Cooper. Okay? Ang ikakatlo is pride. Wow. Sa delikado, isn't it? Hindi ginahulog sa Satanas, no? Lucifer fell down in this predicament. Amen. Okay? Are you ready? Amen. Okay, now ready? Amen. 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 Let's move on. Then, praise the Lord. The minister's personal life. Number 1 is the calling. Number 2 is character. Number 3 is devotional life. Number 4 is fellowship. And then priorities, self-discipline and self-motivation, continuing education, stewardship of the body, and pitfalls. Siya. Part 1 pa lang ta. Chapter 1 pa lang ta. Sa calling at sa character kita. The minister's personal life. But, kadelikado, no? Pinalangga o ng mga young ministers, young workers, kung tingin kadelikado. Gagamiton ka sa Ginoo nga may questionable ka kapapram. Amen. May ara sa mga pastor, sa early days na mo sa Talisay, kada service, brothers and sisters, grabe mong spinitan mo. Pag grabe, nakatubang, ang mga bangko, nag-alalapok sa kuwan. Grabe mag-spinitan, tiniblig niya pa worship ko. Ang payo ay na, pugaan mo ay tiniblig. Pwede pugaan sa balhas mo. Okay? Pero, klipto. Lalaga mo klipto. Tuklo. Okay? Kawatan. Nagkakasilaw siya sa mga bagay nga ara sa ina. Ako na, Pastor James, kanami sa awon na pamilya ka. Ang kay Brother Jetro, pata akong cellphone, na ga-charge sa kwan, sa mixer, dula mo. Arang charger, why na cellphone. Okay? Say praise the Lord. So, mayroong matawagan pa, so liwas na gito. Okay? So, muna sa mga fellowship, talungan yung ang inyong mga gamit, especially mga gadgets o mga malalo, mga tab, mga mandipindi na mo sa desire na sa will, kag sa opportunity. Kung may opportunity, bisan mo wala sa desire, hindi na pagbago. Pero kung may desire siya, wala man opportunity, hindi man na matabo. Pero kung ang duwa ara, the desire and the opportunity, okay, kung mga cellphone nyo, ibili nyo lang ako din, panutong-tong nyo, may ara yung mga kauturan na hindi ka pugong. Okay? Ha? Lalo gini. From the sublime to the ridiculous is just only one step ahead. But the reverse could be true. You can talk to God today. The next hour, you can talk to the devil. That's true. Say amen. Amen. Lucifer has the access to the throne of God till iniquity was found in him. Mga young people, this is a challenge to us, especially young workers in the vineyard of the Lord. Ginagamit kita sa Ginoo. Praise the Lord, ginagamit kita sa bulaton sa Ginoo. Kag kung hindi ka masaligan sa gagmay, hindi ka masaligan sa pulpito. Kung hindi ka gani masaligan sa propaglimpyo sa church, hindi ka mag-expectan na saligan ka sa mga dalagko na responsibilidad sa simbahan. Praise the Lord. Say praise the Lord. Muna sa liko kagina, no? May paandam ako kagina o disclaimer na ginatawag. Medyo magulubugan may atong session. Pero, but we have the Lord tonight. Kabisan mabugat ni mabalaan mo ni mga pinalangga na workers sa young people. Okay? Mabalaan mo ni kung matured ka if you can take hard sayings. If you have noticed, if you have noticed, may mga pulong si Kristo kasi niya, that is hard to accept.
that is hard to be understood. That's right. That is a hard saying. Hard to say. Okay? And one of the signs of maturity is that you can carry the hard sayings from the pulpit. Right. Take up the person. We must not be onion skin. Hindi kita balang sibuyas. Ha? Nagpamatapyasan ka. Huya, wala ko maigo. Ikasakit mo ito. Ako ditong ginagawa ni pastor. Kaya ikaw giman. Say praise the Lord. Amen. Okay, so ano rin siyam ka mga bagay nga kinahanglan din sa kabuhi sang isa ka minister sa Ginoo. Amen. We have seen some of the ministers nagkaka-fall down sila. Praise the Lord. Pero i-maintain na gyapon ang Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if any man be overtaken by a fault, those of you who are spiritual, restore your brother in a spirit of meekness. Amo ginayang general rule nato, ang rule of thumb nato mga pinalangga ng mga young people and workers. Okay? Sila sa Bible, sila niya, brethren, yan kung may aram na sa inyo sila niya, mahulog sa kasalanan. Sila niya, kamu nga mga espirituhanon, sila niya, magpasag-uli sa iya, sa espiritu sa pagka mapainupuso. Malulo kang mapainupuso. We should not be arrogant, praise the Lord, in dealing the crisis, the conflicts in the ministry. Man kung pastor ka, you must have the crisis management. You know how to handle conflicts in the church. May mga kauturan nga gaway-away, ang ginhalinan, utang. Ang ginhalinan, puno, may ginambal, sister nga hindi, kung ipabato. Hindi kung pastor ka, you must have the art of holding people together. Because a true leader does not create separation, but a true leader knew how to create reconciliation. Kinahanglan ka ba na ka mag-mediate? Okay? Kita nyo sa barangay, tananda ng mga konflikto dali sa duta, asa sa mohon, asa sa kanal, asa sa basura, sa gayong ginahon, kakato sa lupon, di kinahusay na nila. Dapat kung pastor ka, balon ka ginhusay para mahusay mo siya. Doon ang problema, kaalay isang buhok na nagatingkaran, husaya lang. Amen, amen! Okay. Say praise the Lord. Praise the Lord. Okay. May ara ko i-narrate sa inyo. This is a true story. Ang pastor, soltero. Okay? Karon, may isa ka sister sa church, ginapangaluyagan sa brother. Okay? Ang brother na musician. Karon, may isa pagit ka brother na worker man, ginapangaluyagan sa sister. Okay? Ang sister na do superstar. Hindi sa lima sila ka mga sister, siya pinakagwapa. Hindi ang apat ko, lunsay na ng mga seniors mo. Karon, sang husayon niya na, ang duwa to ka brother, ang isa ka brother may tsako. Grabe ko sa stura. Yan ang sumala lang siya, may tsakohon dito din. Ang isa yung mochipurno. Ang grabe ka mga karnal. Okay? Pag-mediate sa pastor, lain pagit. Kaya ang pastor gali, nagapanguluyan na. Pagpakanta na lang sa Ginoo. Pero hilaw mo na ng plaksakan. Ikaw po, dahil mag-mediate ka sa problema na ikaw involved man. Right.
dapat pa-inhibit siya. Say praise the Lord. Praise the Lord. Ay, mga pinalanggat ng mga kauturan, mga experience siya na naroon na ako at i-share sa inyo. Wow. And, hindi ka kapag-book niya sa simbahan. Say praise the Lord. Okay? Kaya mo na, halungan tagit. Nung dumagin ang Jeremias 17:9, ang tagipuso o malimbungon sa tanan ng buhay. Ang tagipusoon na Pastor Romnek, sa ngalan ko pala nalangsonan. Romnek Sarmienta. Ang tagipusoon, dayaan. Kung ina ang tagipusoon, wala pinakontrolar sa Espiritu Santo. Say praise the Lord. Okay? Sabi mo sa akin, mahal mo ako, may mahal ka palang iba. Magwaya puso ba ito? Okay? So, dayaan ang tagipusoon. Padayon na there. Sige. Okay. Preacher's supreme task upon earth is to minister to the needs. Sabi ka po sa needs. What attracts God is the need. Okay. Why people come to the church? Because of the need. May kinanglanon sa Ginoo. And you as a pastor, as an MC, worship leader, hallelujah, Bible study teacher, or Sunday school teacher sa mga bata, don't you know that children have need also? Spiritual needs. Amen. Ang liga, may 5 katuig bata, naka-receive Holy Ghost. Grabe. Inakabata, binayaan sa Iloy. Ang Iloy, international na. Okay. Pamata ko siya, pag-usok, ang bata, ibili niya kay nanaya. Okay. Ang kulto diyan na maestra na ako sa school teacher, ang mga tata, itatlo ka bata sa isalit ng tatay. Binato, kakato sa church. Grabe na need mga kauturan. Don't you know that people every Sunday morning and afternoon came to the church because of the need? And if that need cannot be satisfied, they will look the outside. Mangita na sa simbahan, mangita na sa iba na ministry nga makasatisfy sa sina na need. That's why we must be prepared. We must prepare also ourselves because the words that can touch the heart are the words that came from the heart. That's right, that's right. Amen. Amen. Exactly. Amo na kung tagaan ka chance to preach the gospel. Sunday morning, Sunday afternoon, preparahan mo. Pangamuyuan. If possible, puwasahan mo. Seek the mind of God na hindi magaling. Siling ba sa Pablo, the words that they have spoken to you, they are not piously intoned that came from my mind, but it is the product of the demonstration of the Spirit of God. Nga every words na ginahambal mo, mga young people, mga workers, praise the Lord, is inspired by the Holy Spirit. Amen. It is inspired by the Holy Ghost. Amen. Yes, ang atong diri lecture, Preacher's supreme task upon earth is to minister to the needs of the world and presenting the gospel to the lost and dying. Can you imagine? People are dying. People are on the verge of death. They are on the verge of backsliding. Amo na, hindi namin, kung mag-o ka pala na mensahero, nga mamamit ka. Yamanan nila makawali kong lagi. Makasuhon ko rin po ito. Tapos kung may kontra sa wala, tapos din sa sako. Okay? Nasilig pala ni Pastor John. Grabe na yan, Pastor John. Okay? Ang pastor yan, grabe. Pagkawian niya ang mga assistant pastor siya in France ng membro. Pastor, ano lang ito integridad na mo? Di pasensyahan mo lang ako kaya kung kauyan mikropono. Grabe. Muna si Pastor John nangamuyok siya. 4 kung testimony lang. 4 ka Jan Rodriguez sa Cuartero Capiz nag-appeal siya sa amon sa Bukitan. 4 ka organisasyon na pantay sa iya. Pastor sa amon ka sa amon. Pero sa natokos siya sa istoryanay kami, sino sa iya, Pastor,
abring simbahan mo. Manapadlag ang simbahan mo. Napadlag, nag-i-star, kabog, tupo. Oo. Sili ko, Pastor, abrahing simbahan. Bible study ka dira, hiwag dira sa panimbaho. I-revive na may mga tao na nagasingkit, nagatsyabaw, nagapangamuyo sa sinang na lugar. That was my advice to him. Pag sila niya, Pastor Jer, I will take that advice. Okay? Wala ka na siya nga, Pastor Jer, siya mo katuloy. Wala. Sila ko, open that word. Open your church. Kaging buksan niya mga kauturan. Kag nag-Bible study siya, patayon siya. 3 were baptized in the name of Jesus. Say praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Patayon ka pala. A person cannot learn how to be a preacher. Okay? Ang preaching ni siya, hindi na sila nga mangita ka na verse, expound mo na, tapos tutin daw kita sa no. Hindi ako na. Number 1, you must possess integrity. Siyempre so. Kanda ka na self-examination. Okay? Nga sa San Pablo, take heed unto yourself and unto the doctrine. Amen, amen? I think 1 Timothy chapter 4 verse 7 or 8, yabantayi ang imo pagalingon. Ang ikadwa, ang imo pagpanudlo. Before ka manudlo, number 1, bantayaanan ang imo pagalingon. Then, kindly locate that verse. Take heed unto yourself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing so, in doing this, thou shalt be able to save yourself and also to them that heard thee. Okay? Alam tayo kung ano? Okay? Can you locate that, search that verse? Okay? Timothy chapter 4, verse 16. Okay? Take heed unto thyself and unto the doctrine. Ikadwalang doctrine. Number 1, give. Take heed. This is the minister's self-watch. Bantayan na gidya ang atong pagaling. Antes na mamantay sa ilan. Say amen? Self-examination. Amo na silin ko na amigid, Sabado sa gabi, hindi ka na maglakaw. Especially kung may katungdanan ka, you are a musician, a singer, you are a preacher, okay? Tagaan ka katungdanan dira. Saturday night, soak yourself, paway ka. Pangita mo na una sa Ginoo. Because the battle is half won if the moment you are saturated fully by the Spirit of God. Amen? Halimbawa, pinag-abot kaya sa Sabado sa gabi, yan sa basketball. Sa Sabado sa gabi, pagkaaga, sabog ka na. Tutuon din tayo. Nagyan na namon. So, muna, i-condition mo na ng mind mo. Seek the mind of God. Lord, bless our service tomorrow. Lord, touch the hearts of the people. Lord, we have visitors, oh God, who have problems. You have people, oh Lord. May mga kauturan kami Ginoo, na puno sila sa problema. Touch them, oh God. Lord, lead them to the altar. Lead them to repentance. Say amen. Antes mo i-serve ang pagkaon sa katawan, una ka anay kaon na. Kung una ka may nagkaigo, una ka kita nagkaigo sa mensahe mo. Kung duman ko pa sa James sa Aranda, ano yung pamilya ko Aranda, hindi ka lang. May nagwali, di pa wali sa ka-worker. Wali siya. Pwede lang sa muna. Nablo siya. Okay, wali. Pagkahapon, kundi may praising, tindog ang bana ni Sir Delilah. Sa bana meeting na. Hindi ko pasalamat dito mga kauturan sa Ginoo ko sa Silingadlaw, sa Silingahapon. Kagina, nagwali na si brother, no? Siya ba naigo sa wali, ha? Susuwi
hindi mapuslan pa rin baon mo. Ang nila, bros, na malusol sa kilid. Ay, bang ginoo ko. O, totoo na yan, totoo na. Natabugin na. Lawan niya rin pero kalaturan. Praise the Lord, kanaglawan, pero may kamaturan. Amo na, Pastor James, no? Ini suggestion ko. Sa mga praise, kung may mga nag-praise na daw ginapatay ng oras, kaya gina-quench nila ang spirit. Ang namin, ang ginahimo ko sa bagong church, ga-point ako isa, matestimony, praise. Isa, i-rehearse ko na siya, sister, i-plaster ko sa iyong mga pattern, ha? Isa-isay mo, paano ka nakatangan sa Ginoo. Hindi ka maghampal sa hinimuan mo. Ang ihambal mo, ang hinimuan sa Ginoo sa kabuhay mo. Eh kung isa may ara nga storytelling, yan dali ako na Ginoo mag-autor. Yan talaga ako sa dalan. Hinaot ko sa Ginoo. Sa kilid mo sa dalan, mga kauturan, sa wala ng Ginoo, na-meet ko nga po ni isa kamigo. Imemosabihan ko siya. Tapos nagliko pag ito, nakita ko naman sa mga classmate, natugay ko namin makita, imemosabihan ko pagit siya. 20 na tao, imemosabihan niya. Igo, pagpasa na sa preacher, ay 15 minutos na lang. Praktikal niya mga kauturan ng atong suko, kagbiblikal. Amen, amen? Kung nagkatabo ni sa Sulsong Church na mag-isa. And they are quenching the Spirit of God. And the Bible says, quench not the Spirit. Hindi pagpalungang palaan ni Espiritu. And unconsciously sometimes, there are people and even workers and even worship leaders, they quench, they drop the service. Say praise the Lord. Alungan tadi. Okay? Keep always your mind in tune to the Spirit of God. In tune yung sa Espiritu sa Ginoo. Say praise the Lord. Okay? The preacher must have a sense of calling and respect for the bidding of the Master. Now, Pastor, paano ko mabalaan na may calling ko sa Ginoo? Ari sa bahay. Ang calling nagasogo sa early days sa imo pag-alagad sa Ginoo. If you have the earnest desire on spiritual things, dira nagasugod ang calling. Kundi sa first ginato ng encounter sa gospel, nabatsaganta, we were convicted by the Holy Spirit that, okay, we have to repent, we have to get baptized in Jesus' name, we have to receive the Holy Spirit. Because without that, we cannot be saved. Now, nabaptize ka na, nakareceive ka ng Holy Ghost, natin atin ka na. Dira, natubo, amat-amat ang imo desire sa mga spiritual na lugar. Natingala ka lang na ang namian ka mag-ukol sa pastor mo, Pagkustan. Nga namian ka, permit, may Bible ka niya. Namian ka sa mga books na theology. Namian ka, may desire ka ba? Okay? May craving sa heart mo. There is an inner, deeper craving in your heart over spiritual matters. Amo na si Jacob. Galing inquire lang sa sala ng pamagi. Itimplang yung utod niya. Pero si Esau, wala. Very careless si Esau sa mga spiritual na especially birthright. Say praise the Lord. So, we must have high respect. Okay? Sa una yung mga kauturan, basta may funeral. Mamuli ko na, Pastor James, paglatag na bangko, plastar sa pulpit ni Pastor, tubig. Oh, nangyari sa akong heart na musik. Okay? Pastor, ako naman dala sa imo nga bag. Yung minakinton sa mga liboy na, mga bag mo na. Pastor, nilay ko sabi mo, makul ko. Huwag balik ka ba, lo, ang Ginoo, ga-align na sa ako sa iya kaungod ko. Pero ang mga young
people nga, ay, wala idya amar, wala idya handog sa pulwaton. Along the way, they will stumble, they will fall. Why? It is a matter of pursuit. Ano gina-pursue mo sa pag-alaga sa Ginoo? Say, praise the Lord. Okay? So, the preacher must have a sense of calling, respect. Kung sa'yo gano'y nga respect, okay? Layo ka ng pastor mo, kaya pa. Ang pastor mo lagi, mga kauturan, kanami isang design sa Ginoo. Kan may respeto ka sa balay sa Ginoo. Kinalap ka, Pastor James. Simbahan ko sa mga natulog, isa. Sa bando pa lang na yan, manlimpyo na ko. May kung sabi ko na sa kwa, kapuli pa ko na sa simbahan, kaya manlimpyo. Namiyaan ko manlimpyo CR. Because our CR reflects our personality. Ginagawa ko yung pastor, kung tagaan ko simbahan sa pagkili. Hindi man gisili kami namin, at least kung may bisita ko, hindi ko mahuya kung magamit sa isang comfort room. Badala sa muna ko nagdapot, sa muna sa mga kampo. Ang CR na doon kay Kari. Magtinyan tabato, hindi ganit panamusan. Totoo na, mga nag-joint convention kami sa agency, totoo din eh. Nag-joint convention kami sa agency. Apostolic System Church sa Abis. Insulatan ng Abis kami Pastor Elvin Ispira. Ako na sulat kay Mr. Saonya, principal. Yati, pastor, hindi ikaw mag-hospital na 5-star hotel ni ako na Abis. Ito ispilahan mo. Okay, pastor. Sir, okay, may problema. Tinabi niya mga kauturan. Tinaglibot. Si Manasanta mo. Usually na, Holy Week na dito kami sa Vicentero. Joint National Convention. So, sa libot sa mga kauturan, may mga bato dito sa suko. Yung mga kauturan nagamit bato. Okay? Sabi ko ang Iglesia nito kung lang sa bato. Sa sunod siya, nagamit bato. Huwag insinde. Ikaw na lang, Pastor, meron explain sa iyo. Kaya kina-video ko lang, kaya-pasig ko lang. So, ito ko lang sa Indian Civil. Hindi na lang pag-post si Pastor. Pag-post ko madaan ko lang sa ato di sa Midwest. May nag-react to. Okay. The Apostle Paul's sense of calling, okay? Para ang mga verses, no? Kamuna lang na-review karon, no? Because I am explaining a general statement to all of you. Amen. Let's move on, brother. Okay? Minister must be sure of his divine call. Kinanglan sure kagi nga Diyos kinatawag sa imo. Wala kaging sitsitan, wala kaging panihulan, o kundi paypay. Kundi ang si Moses, kung hindi lang silang burning bush na tubang niya, ay, siya masarangan ko Lord ang paraon, masarangan ko Lord ang kabunday sa disyerto, ang hindi ko Ginoo masarangan ang baba sa mga tao. Kuya mo nang mayamo sa imo, 6 milyones. Kompligasyon ka din ko isa 50 ng kabilo, magtungan ng yamo, magreklamo, ikaw nga pastor, kapag luspad ka po. Anuhon ko ni sila man. Ang tanang inihimo ko nga kumuran pa kuhaw. Sa nakarelate lang na. Wait, ito kami lang niya. Pero pagkata ni Lord eh. One time nag-meeting yung mga pastor sa Lingila, oh. Ang ina-agenda, paano madula ang putso-putso sa simbahan? Nagsibang yung sabat isa, niya utdan sa Tarantila.
mga apa na karong mga kauturan na. Okay? A true minister does not labor for plaudits of men. Plaudits. Approval of men. Di pa ni San Pablo sa linya, don't seek the praise of men. Especially kung young minister ka. May crush ka ba? Makita ni si sister ni nga. Sila isang Biblia na kauturan. Ano sana sa una-una mo? Wala ko kambal sa taga-diriyan sa kwarto. Away di sila. Kabay pag-motibo ta, please. We are here not to impress but to express. Muna sila kung sa disclaimer, suliton ko medyo maglubog at gusto mo nga ito. Say praise the Lord. Okay. Kabay pa. Ito to Pastor James. Training kami sa muna. So leader, kasi ang munang pinakahapos niya ng obligasyon sa niya. Si isa ni Pastor leader, ni Pastor Raymond. Ang kanta, ano? At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was clear by faith I received my sight, and now I'm happy all the way. Di ba sunod siya? Awareness. Di ka sunod? Awareness. Ikatawa niya gabi, oh, where is the best young people in town? Kanta na. Tila ina yan na tuno, na ina yan na kay. Sa huli, hindi isa kasunod mo na ako. Ipastap yung kanta, yung mga kauturan, good guy yung magaling masong leader mo. Hindi niya ako. Sa quarter. Napawaliwan ako ni Pastor. Pakita ko sa iya. Pakita ko sa iya kung anong nadalong sa interpretasyon ko sa Biblia. Ay, damo-damo na sumalang mo sa kuna yung mga kulturan. Okay? So, tara na. Tara sa Bible yan. Nagpo pa di Pastor, Bible yan. Karoon natin yata si Brother Sonsong na magdala sa pangunahuna sa puno sa Diyos. Nagkapurbata, diyan po yan. Praise the Lord! Manang Biblia, mga kauturan, praise the Lord, nambal na dapat mamatian lagi ng puno sa Diyos. Kaya muli pagkaon sa natong kalat. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Kung kita, puro siguro, nadula sa sayo. Siyempre, yung isang pasto, yung brother, may ganun ba? Panakot. Totoo mga ko. Muna, altar is a place of service. It is not a place to shine. God calls us, called us to be a servant, not to be a sensation. Say praise the Lord. Kamu na pulpito, hindi siya tawag ng tanghalan. Ang pulpito, mga kauturan, isa ni siya ka lugar sa grado ng Escribano sa Diyos. He must increase, I must decrease. Say praise the Lord. Kamu na, if your motive is to become popular, forget ministry. If your motive is to impress people, forget ministry. You are the representation of Jesus Christ. But when the presence of God fall down, set aside.
pahigad kami. Agud nga siling pa ni John the Baptist niya, he is the friend of the bridegroom. Kung sa atong pa-best man. Sa natapos na ang iya na role, Pastor, what shall I do? Okay, you want to be an effective minister of Jesus Christ? You must die in yourself. Except the corn falleth to the ground and die, it will not bring forth much fruits. Hard saying na. Luwas silingang lamigas ang kernel of corn mahulog sa tuta at papatay. Hindi siya magpamunga sa madama. Now, the beauty of incarnation is this. Sa napatay ang lawas, mga kauturan, praise the Lord, nabuhay ang iglesia. I-transcend nato na. Kailangan patay ka sa paglingon. Fasting. Fasting. Prayer. Fasting. Prayer. Fasting. Seeking the mind of God. If you want to die in yourself. Na wala ka sa ibang ka selfish ambition, but selfless ministry. That's why this is not a place to shine. Yes. But it is a place of service. We're here to serve the Lord. Bisa na singer kada Charity Gael, kada Mickey Manggon, kita niyo magkanta sila. Amo na lain ang itablado sa kalibutan, lain ang pulpito. Sa kalibutan, pinapalakpakan ang tao na nagkakanta. Ang abilidad nila, ang talent nila, pinapalakpakan. Pero sa pulpito, pinapalakpakan ang Ginoo bangod sa instrumento na nagkakanta. Siyempre sa sino itong anak mo, pastor, na dinalaga nito sa church bago nagkakanta? Kasi sister, I like the spirituality of the song. Say praise the Lord. No. I am not praising because sister is the daughter of Pastor James, no? Mabalaan kong spirituality. I am not a good singer. Isang panukla ko yung takot. Pero maditin ko ang singer na anointed. Say praise the Lord. Ang mga ugaliin din natin. Ha? Every time, before the start of the service, ara kada iya galubod, gasubsog ka pangamuyo. Pas-as ang luha mo ang pilit sa pulpito. Ang muna magaserbi nga grasa sa imo wheels of worship. Because they that sow in tears shall reap in joy. Say praise the Lord. Okay? A true minister does not labor for plaudits of men, but for the approval of God. Only eternity will reveal what He has actually accomplished. Amo na, mga kautulan, kung damo ka na Bible sabihan na convert, na baptized, praise the Lord. Ang totoo na trigo, ang damo bunga, ang wala bunga, kita ka mo na, ang wheat na, may pala sa bunga, ka mo na siya, kung damo na siya bunga, umakon mo sa buhay. Umakon mo sa buhay. Gayupo na siya. Gabend na siya. That's why, ano man kadamo ang nadala mo sa church. Ano man accomplish mo in the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Give God all the praises. The credit does not belong to you. It belongs to God. Not Him alone. May kantang
shall give glory to himself, but all the glory must be to the Lord. Amen. Diba? Kaya kita nga linya nga namihan. By walking on this earth, we are nothing in ourselves. Ano lang suko niya? Are you willing? Did God chosen us to use us In His mighty hand. as His plan requires? Yes. Human instruments, but they must not ever glorify themselves. All the glory must be to the Lord. He is worthy of all our praise. That's right. No one on earth should give glory to himself, but all the glory must be to the Lord. Amen. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Mga gitara ka man da. Oh. Okay kung gitara. Mga gitarista sa oras. Sa mga Metallica na mga ibimitan na may araya kita ko sa isang convention gakanta ang gitarista ang mga luha mula sa mataya mabatsagan ikaw mismo doon ginasuyog ka sa kanta sa pag-worship. People will draw closer to the Lord because of your songs. Amen. Amo nang i-develop na generation of preachers, generation of young people, generation of workers in the vineyard of the Lord. Hindi kita mag-produce ang mga karnal na mga workers. Hallelujah, ng pasikat, pakitang tao, pretend, mga kulturan. But we must die. We must die. Except that corn fall to the ground and die, it will not bring forth much fruits. You must die in yourself. That's right. The secret of fruitfulness is dying. Hallelujah. Amen. Amen. Fall to the ground. May mga panahon na may mga panahon kadto ko sa church ako lang isa napa Lord wala ko mensahe dahil ko mensahe kung kung ka-depend sa mga libro ka-depend ko sa iyo say praise the Lord. O wala pa kanta naman sa iba. Samuel's story illustrates hearing and responding to the voice of God. In the world, there are so many thousands of voices. There is the voice of the social media, the voice of the friends, the voice of the parents, the voice of Satan. But there is a still small voice. Kaya Pastor James, young worker ka, inagamit ka sa mulaton. Paano Ginoo makapagighampan sa inyo? Kung termi ka dito. Tanyakon ka na. Kaya kung may ego nagagba ka to. Masabat man to. Ay, bagay, may kapakatawa. Aragoy, Lord, aragoy. Hindi taluyag, Pastor James, mag-develop sa mga workers, preachers na talong, bukagon. Kita ang isang tubo ng bukagon. May background na. Pula na unod sa sulod.
Defective. Empty. Emptiness is one of the principal causes of backsliding. What is the cure and the remedy for emptiness? Be filled by the Spirit. Amen. Hinanglan puno ka permi sa Espiritu Santo. So si Samuel, kumay lang sa muna, ito sa punong tayo, no? Okay. 3 times, basa ako tabi for Samuel sa 3 verse 1. Ito ka na, sino mo? Pwede? Sige. And the child Samuel ministered to the Lord before Eli. Boy, hindi si Eli, may duwaman ka bata. Sino nga ni bata yan? Hopne, kasi Pinihas. Pero kamukha na ng mga bida nila sine. Pinatikpaw nila ang mga halad sa kwan. Sa layang-layang, sa tabernakol, natikpaw nila. Meaning, ang offering, nakawat nila. Dumduman ko sa pera, Pastor James, no? Sa Talisay. May kapangawat offering. Ang offering nila, ay Pastor, ang puro. Natawag. Sabi mo tapos sa iya, sa katao sa ilang nagabantay sa salakyan sa kuha sa highway, tumang kamsi, siya nabubuhan sa salakyan. Balikin niya. Nag-isi-isi, nag-run carton sa salakyan. Bumbuhan siya. I-backslide ko siya. Program ito ng speaking tongue. Kada-revival, ito rin mag-rubin dawa siya mo. Operate. Sister, ang operate, galing nakaukaw yan. Tuklong galing talso. Tutuhod mo na lang. Pasensyahan nyo lang sa lingwahe ni gamit mo. Okay? Hindi natin sa cover language, pero that is true. Okay? So, muna mga kultura. Okay? And the word of the Lord was precious in those days. Precious ang word of the Lord. But there was no open vision. Nga wala open vision, number 1 si Eli, amat-amat na gagulong ang matayan. Wala siyang bukas na pananawon. Ang supposedly bata ni Eli nga man-next in rank na pray sa iya, mga slawayon, sa Bible, ang kabataan ni Eli, sons of Bilial. Nilalaka mo kay Bilial, Yawa. Ang ibang ng mga interpretan ng translation, puros-puros. Ang lain pa kita mo niyo. Aras Biblia, hindi siya tingin si Pinihas. Ganda sila bayi sa gilid sa tabernakol. Ano mo na? Sa simbahan mismo, kapumit sila kami. Dumduman ko naman na sa isa ko matanda ko. Kapang-lingling sa sulod sa siya sa church. Ay, tutuhod na mga tutulan. Amo na may nalumon din, ha? One time, nakita matay yung tusdok. Yan po mamula ko kani. Siya ako doon, diversyon lang eh. Nag-backslide to siya. Ay, greatly naman. Kakarnang. Basta ang motibo mo galing sa pag-alaga, hindi mo, along the way, you will stumble, you will fall. Yes. Ang nagpabaptize ka, may minobiyahon ka sa simbahan, patay ng bata ka. Hindi magdugay. So, alip lang sa pastor, hindi ka maigo. Pastor, mga balik pa ko din. Akaway mo ko kamas na taga-dire, no? Sa unang nagagatabo, malagi na relay ko sa inyo, kaya basi masulit. Amen, amen, amen. Say praise the Lord. So muna mga kauturan. Si Pastor muna. There was no open vision at the time. Now, the Bible says, verse 2. And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim. Timulan na siya mo. Okay? Medyo harapon na si priest Eli that he could not see. Okay? Padayon. Verse 3. And then, and here the Lamb of God went out in the temple
because of the spiritual abuses done by the children of Eli. Amat-amat pinapalong sa Ginoo. Kagabi nyo no, may kainatan sila morning time na naagaw ang Ark of the Covenant. One of the darkest story. Abi mo, Pastor James, kung pila years na agaw, 21 years. Sometime ito ni David na bawi. Ato sa Ashdod ito na. Okay? Lagi pasindot nila ito, kinbutang nila sa tubahan, sa nitagon na ito. Lagi tubuan sila sa Alma Morino sa Almoranas. Ang mga Pilistino, tubuan sa Almoranas. Okay? Hindi mo ka ng Alma Morino, para na ito may finish ka mo. Ito ka professional sa dalawa. Now, this is the Bible. Went out in the temple where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Okay? Manugtulog na si Samuel. Say, praise the Lord, manugtulog na siya. Now, padayon na din. And the Lord called Samuel, and he answered, "Here am I." Sa unaya, may audible voice niya. Okay? But Samuel at the time cannot distinguish the voice of God. Okay? Now, verse 5. And he ran to Eli and said, "Here am I, for thou callest me." Ni Samuel. Si Eli ang nagtatawag sa iyo. And he said, "I called not you, may nagtitawag. Lie down again." Nabalik to. Tulog to. And he went and lay down. He cannot yet, bakit sa pagkabata yan, kay inosente sa iya, wala sa eksperyensya, hindi pa siya ka-distinguish ang tingog sa Ginoo. Na, mga tingog mo na, why ka kabalo, many times ang Ginoo, katawagan na sa imo. Ang Ginoo, gusto tani magpagigampal sa imo. O galing, may sungsong na niyo. Tangga, kamusta ka na? Nawagin na ka-amin, ha? Uy, nag-amin, magpulo pa kulao. Muna sila mo kanina, mga kauturan. Medyo makulupukad niya, ha? Mga pastor. Ha? Thank you. Uy, uy, nag-amati mo kasi na nakatingog mag-ano ka. Sister, kumusta ka na? Hindi mo talaga tulog, hindi mo ba ang tingog mo? Oh! Pati ka na, sister, na ito, yan na! Padayon kita. Pastor Julian, no? Nagkakayangkag ang ating heart. And the Lord called yet again, second time, Samuel. And Samuel arose and went to Eli. Ano siya na-distinguish? Abya si Eli pagyapon. Here I am. Here am I. For thou didst call me. Itawag mo ko, priest Eli. And he answered, I called not my son. Lie down again. Ikadua ka basis. Amo na i-develop again ang spiritual sensitivity sa espiritu sa Ginoo. Huwag ka kabalo yan as you are. Bata pa si Samuel nitawag sa Ginoo. And it would happen to ugali because of many voices na nagpalibot sa imo. Kung sa gila ko, box mo kulay, box day. No! That is wrong. The voice of people is the voice of God. I don't believe that. Political science from the pastor, but I don't believe in that. Ha? Ikata mo people power ng sa Biblia na gusto nila hari. Hindi mo ito buton sa Ginoo. Ang people power ito, ilansang siya. People power man to, the voice of God to. Amen, amen? Okay? So, muna mga kauturan, we must be very, very careful. Sometimes, God is speaking to you. But because of the interruptions, because of the distractions, yan, pag hindi na bilungan na may song-song yun, hindi yun na padayon na mga kauturan, mabuka na yun yung grab.
right. Masabog ng utok mo. Totoo. That's true. Yun ang ay, kadelikado siya. Amen. So, San Pablo, sila niya, there, please try to find that verse. Sila niya, in the world, there are many voices and none of them is without significance. Ano? Manutihog mga kultura, we must distinguish the voice of God from all the rest of the voices. Ara? There are indeed so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. 1 Corinthians 14 verse 10. Muna yung may preaching ko sa muna, Bible study preaching. How to determine the voice of God. The Bible is the silent voice of God. The written word of God is the silent voice of God. Pag samtang kabasa ka, God is talking to you. And in prayer, prayer is a loving conversation between God and man. May mga panahon wala sa prayer mo, hindi mo sa barakan, Lord, gaya kami pagkaon, gaya kami, Lord God, kwarta, gaya kami, Lord God, obra, gaya kami, Lord God, sa pagkaon. Pabarakan ng Ginoo. May mga panahon, hipos ka, pagpamatiti. God is giving an impression to your heart. May mga times na katuon ako na, naka-research na ko na. Sila kalibroking kwaan ko. Pero, ang pinakanamin, ang mensahe iporma sa imo prayer meeting. The best preaching is the product of your prayer meeting. Because God reveals the needs of the people in your soul. Say amen. Ang muna, mga pinalangga, ang mga workers, praise the Lord. Balik na to, brother, sa atos slide. Sila niya, okay, here I am, for those who called me, and he answered, I called not my son, light out again. Verse 7 with it. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Amen. Verse 8. And the Lord called Samuel again the third time. Will you say the third time? Third time. Many, many times, ang Ginoo gusto mong patihan sa ugali because of mga interruptions, distractions. Amo na may mga times you have to meditate. You have to be alone. Kaya kung pirmi ng ukol mo, kamarada mo, barkada mo, ang Ginoo hindi ka pagigambal sa iyo. Kung hindi ka sa mga night out, hindi ka pagigambal sa iyo. Okay? Tapos kung saan kayo mag-agtubla, kaon. Kaon. Kaon to. Ala, inom to. Inom. Kaon. Kagluton sa imo. Ang tiyan mo papawain. Huwag ko nag-sabdog sa nagkakaon sa mga. Huwag sa target niyo ba? Ito namin ko bala habituan na gitgayaw. Habit na gitgayaw. Dukanting na lang. Wait. Pastingi man. Say praise the Lord. Amen. Oh, kabalo mo may mga tanong kay hinupang mga kauturan. Okay? Pero ang self-control hindi bala isa sa mga bunga sa Espiritu? Hindi pa ilalong ito na. Lapagan na Ginoo sa iyo. Amen. Namiyan mo sa tubig ko. Oh. Praise the Lord. Okay. The Bible says, Bedel, amo na to, Bedel? Dito Bedel one? Okay. Here I am, whether this called me. Eli perceived that the Lord had called the child now. Based sa intuition, and based sa experience ni Priest Eli, Ginoo na igambal siya. Okay?
muna, yung people, advice ko ha, especially workers ha, nagamit sa Ginoo. I-off kung gabi, kung silent mo, hindi mo siya. Para makakonsentrate sa Ginoo. Total, wala akong taga-concentrate, no? Ha? Sa taga-alas 2 pa, ikaw-ganay pa ka mo. Ang natulog sa Pastor James, ha? Huwag mo na nawag mo. Ano sa ikot mo rin? Okay? Basta wala na, nasa bulbo, huwag mo sabat. Okay? Ang iba naman ang prank pala. Magpang-offer na sa mga bata. So, and Eli perceived that the Lord had called the child. Okay, but I'm there, verse 9. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for this servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. Di ako magambal sa dahil iwa ng bala na here I am to speak, for your servant heareth. Dahil na, verse 10, and the Lord came and stood and called us at other times. Wala siya madala sa 3 katawag, sa ika-4, ka-5, ka-6. Madala siya. Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Dito yan o di bol gito sa kuna. But sila pa sa Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake to the elders, to the prophets, or to the prophets, to the elders, but in the last days have spoken to us by His dear Son. Sa nanaraisari, kag sa nagkalain-lain ng mga pamaagi ang Ginoo nagpakighambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga manalagna. Pero sa sinimuling mga adlaw, praise the Lord, sa niya nagpakighambal siya pinaagi sa iya halangdon nga anak. Amen? Amen. The people, you try to discover, Lord. There are times that God is speaking to you. May palimo Ginoo sa iyo. May i-reveal sa nakaalam sa iyo. During your lonely moments, Right. Especially during the time wala ka sa iban na resources, wala ka sa iban na lisuan, Diyos na. And usually, He spoke in your pains and sufferings. Amen. You know why? Usually, ginambato an empty pocket, an empty stomach, pains and sufferings and rejection will teach you the best lessons of life. Say praise the Lord. Now, the Bible says, verse 11 with that. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Verse 4. Kag dito ginreveal niya, nagwakol kay Eli ang pagka-priest niya, kag ihatag kay Samuel ang pagkamanalangga. Amen? Amen? Muna, sensitive siya na bagay. Yung mga panahon sa magkukita, ang Ginoo gusto niya ihuwat ang tanan niya na revelation sa gradual revelation. Salamat kay Pastor James, no, sa atong panahon. Wala Pastor po, no? Nagbahasagin niya mga tutunan, bahasagin niya. Research niya. Okay? Kung muna kung makabisit ka mo sa church natin sa bago, may library dito. Ina ng mga libro, intipon ko, sultiro ko sa mga. Una ba tayo makalibro sa bayo? Because I am hungry for knowledge. I am hungry for wisdom. Muna, ang pinag-discuss ko sa mo, may PDF file niya eh.
Aral sa muna kay brother, ihatag ko na sa inyo. Huwag ka mo payat na, besahan. Kaya na, subong ginagamit ang slide ni PPTX ni PowerPoint. From PDF ni isa na siya kabuo. I think the 300 lang na ito pages with that. Tapos na siya na ipabook pa, i-print out nyo, baka kumugang paper. May sa kilidus na gross na, may printer na, pa-print out, piso na, piso print. Ipaprint nyo, ipabukpay nyo, basahan nyo. And soak yourself. Why? Mga experience yan sa mga tao na una sa ato. Amen? Amen? Okay? Now, balik ka sa slide here, original. Okay? Samuel hears a voice 3 times until Eli realizes it was God and then tells Samuel how to respond. Okay? May mga time na gawin mo, yung lakad ka mo, go to your pastor. Istorya sa inyong pastor. Kung hindi ka magsilay ng pastor, bubagapil, ang Diyos na nambal sa akong pastor, na talino niya na ka, kaya ako rin bago sa mga pastor. Amen, amen, amen. Padayon mo din. God does not always grant an audible voice or grant experience, but He speaks with us through His Word and other ways. Amen. The calling may come in any different manner, but if God is calling, you will know it. Mabalaan mo na. Because God used our intelligence. He used our conscience to speak to us. May mga panahon na si Pastor James Luwale, may ginaboy siya ng pangunahon na, mouthpiece sa Ginoo, na doon ako hindi na kong pastoral, na para ni sa ako, hindi ka magsilay ka, para to kay brother, ego naman siya. Hindi ko nambal siya. Okay? Claim it, Lord, para na sa akin. Para na mag-build up sa akong patubo. Para nang patubo sa ako. Itutuon, di dyan mga kauturan ng motive sa pastor, matubo kita mo. Okay? Kaya hindi mabinungahon kita sa pag-alagad sa iyo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, in defining the body of Christ. Now, madami kita pala. God moved upon all the characters in the Bible to do a work for Him. They did not simply choose ministry as a profession. God confided in Noah His plan to destroy the earth. Ginreveal sa Ginoo kay Noah, okay, na Noah, naglakon kung duta ang tao. So make an ark of gopher wood. Ginreveal sa Ginoo sa iyo. Through Moses, although Moses doubted his ability to lead Israel, he could not doubt God's calling. Moses has a burning bush experience. We may not have the burning bush experience, but we have the Holy Ghost experience. Amen. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. We have the new birth experience. And that is more than enough. Yes. Hindi ka na kinanglan mangita burning bush to, o kung rainbow, o kung ano ka. Nandang, kay mahambal mo sa imo. Ha? Say praise the Lord. Praise the Lord. Kundi, ang Holy Ghost experience mo mismo. Amen. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses of me. Mando yan na eh. Ha? Maging saksi ko pa. Kamu na, bisan diin kami matuparan ka, sugiri. Sugiri sa may balita. Sugiri sa plano sa kaluwasan. Why? Huwag ka kabaloy na ang tao mag-expand. Huwag ka kabaloy na ang tao one day manotol sa simbahan. Oo. Ito, may isa ko training mga kauturan dito sa Nasay sa Manila. Aras na sa ilarte, kitindog sa nagawa, kaya pag pinamukao, kaya may bulsabihan. Okay? So, ano natabo? Na-convert na baptize. Subong isa na po-worker. Say praise the Lord. Oo, isa na siya po-worker. Ga-assist na sa pastor. Sa MRT lang sila, LRT lang sa kita lang. Okay?
but because of the burning passion to win souls. Hallelujah. Dapat na maposes. Mga classmates, no? Magabatas ka na mag-graduate lang ako, hindi mo sa pagsugira sa pulong sa Diyos. Okay? Oo. Nasugit na ganit bisa sa ilan sa mga usog at walang pulos sa sila. Ano mas mga pulong sa Ginoo? Muna last when was that? Wednesday? Last Wednesday. I was there in Kamso Aligis, conducting a Bible study. Okay? Nagtao sa mga people. So, every Wednesday, 3:30 to 4:30 to 5. Kasadya sa amon na campus ministry. Okay? Pwede dito mo ka campus ministry. Sa preso. Huwag ka kabalo na wala ka na sila sa iyo. Amen. Now, continue, brother. Ministerial call is more than just a call. It means being consumed, possessed, even losing strength and finding it again as we meet the Master face to face. Dalong din mga kapatid. Okay? Nakita ko ang inyong youth conference kanami sa inyo. Pero kabay pa ito ng youth conference. God has talked to you. Hindi lang sila na maka-join ka sa event. Makabati ka sa word. No. Hindi ka na magtapos nila. Kundi, anong mensahe sa Ginoo para sa ako? Anong message ni Lord para sa ako? Kagamuna siya ang fire sa sulod mo na mag-push sa imo to do the will of God. Kung si Moses alang-alang ang burning bush experience siya in the middle of wilderness, pwede bayaan ng mga tao. Ang mga tao, ba't tinggilan mo, stiff-neck? Mga tiga-ulo yung Israel, ang mga 400 anyos na bilanggo sa ito, ang culture sa Egypt, dala nila, ang tanan ng reliyon sa Egypt, pati simban sa bakang magulawan, dala nila. Nakagwa sila sa Egypt, ang Egypt wala kagwa sa ila. Amen, amen? Ha? O may katawan. Nagwa na sa kalibutan. Kung kalibutan, may pagkagwa sa ila. Kamu na kung isa, sa sulod sa simbahan, may pagkakarnal mo. May pagkagawa kalimutan mo. Praise the Lord. Amen. Now, I was made a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of His power. So, yung pa ni St. Paul in the book of Ephesians chapter 3 verse 7. Okay? Yan nahimo ako ng ministro sa kanya, alagad sa Ginoo, according to the gift of the grace of God. Young people, workers, we are the byproduct of the grace of God. Salvation is a grace of God. Bugay na isang Ginoo, unmerited favor, mga kauturan. Nga kundi ang bangon sa bugay, wala kita sa sinigagabi. God could speak or call those people who are rich, who are famous, who are gifted, who are talented. Pero nga ikaw ginaging pili niya. Out of the people walking downtown streets, hallelujah, you are one of the thousands and even millions of people here in the Bacolod City na gitawag sa Ginoo. May nakita sa imo something in your heart na kung magamit ka sa Ginoo, kung makontrol sa Ginoo, pwede ka na po sa ma-accomplish mo in the kingdom of God. Say praise the Lord. Kung makontrol sa Ginoo ang kabuhi, nadako yung people. You can soar high. Oh.
You can do great exploits in the kingdom of God. Kung kakabalo, aral ka sa heart mo, may pulong na kasimbahan, go ka. Amen. Amen. Pastor James, ano na ato sa mga estudyante kita sa mga paglaong sa college. Wain namon sa mga churches. Wain namon ang tinatawag na church planting mga kauturan. Pero ara dali, may ara dali sa sulod. Kung madiskubrihan mo lang na, kung mamotivate mo na, kung ma-materialize mga kauturan. Oh, hallelujah. Magtigali ka dakot sa mahinig. But you never realize it tonight because of your innocency, because of your probably misplaced priorities. Man may duwa ka bagay na tandaan din sa kayang work. Priorities and discipline. Once you set the priority, you have to discipline yourself in order to attain, to achieve that priority. Amen. Amo na sila, preach. Hindi na yan mabahabalang. Hindi. You must have a definite experience with God. Say praise the Lord. Okay? Continue with that. Where we are now. The minister's private life with God is the secret of Christian character, the source of power for service, the lifeline of all that the minister must be and do. Pastor Jujit, ang pribado na kabuhi sa isa ka minister. When I say minister, wala ko lang ba sa pastor lang? I am speaking to all of you. We are all ministers. Whether you are a singer, you are a minister through your song. Huh? What is music? Sister, what's your name? Sister Jaina? What is music? Ministry. Sister, what is music? It is a type of art where you can deliver a message to other people. I-paraphrase ko. Preaching with notes. So we told ko, music is preaching with notes. Don't you know that the lyrics of your song is already a preaching? Galing may nota lang. So you too, you're a preacher. Kanta ka mo, I just want to speak the name of Jesus. Diba? Oh, you are a preacher. Pastor John, you're a dual preacher. You're singing, you're preaching with notes. So, the minister's private life with God is the secret of his Christian character. Hallelujah. Mula, your rise and fall in the ministry depends on your private life. Sure. Amen. Amen. Ang pagtindog naman sa pulpit, tayo may 2 hours. But the rest of the days of the week, we are on our private life. Kagangat ng private life, ano natin? Who are you when no one is watching? Kanami pangamuyo kung ang tanan sa palibot mo ka pangamuyo. Kanami basa Bible tuon kung ang palibot mo ka tinuon man ka basa Bible. Kanami worship kung ang palibot mo ka worship. What if you're alone? Are you praying alone?
studying alone? Are you worshiping alone? Alone with God? Base sa private moment mo, may ginahin mo mga secret sins. Hindi na si David na lang ba? Sa Ecclesiastes, hukuman niya ang tanan na ginhimo isang pangatong mga tinago. And sometimes, you have your own skeletons in the closet. Ano galing nasa sa search engine na? Your search engine will reveal who you are. Isulat na sa inyong kwaderno. Your search engine will reveal you who you are. Base sa search engine mo, kung tanawon, may pornographic videos na. It's all about flesh. Say praise the Lord. You know, in Colorado, may isa nila na kahoy na putako. Sequoia tree. Nag-aagi, pastor, ang daludo na ng transplant ng Colorado na. Wala sa matumba. Nag-agi ang buhawin na dila. Whirlwind, wala matumba. Nag-iinom na ng tremors, wala sa matumba. Pero sa isa ka fair weather, gulpi lang o panas ang kahoy, nanay. Igo ng tawon sa sulod, may mga bagangan galing nag-utos sa iyo. There are workers in young people. Kitalawa mo sa pasado, kaayo pa man siya iya. Pero in the process of time, nagkataw naglagin siya. May bagangan sa sulod. Secret sins, unconfessed sins. That's why we are in a serious business in the ministry. Amuning butang na hindi pwede hampangan mga. Because ministry is not a playing ground. This is a battleground. This is a battleground. Why? This is a battle between the flesh and the spirit. Nakundi kami nalungon mga kauturan, kugis the flesh supersede the spirit. That's why God cannot work wonders. He cannot work miracles in your life because the flesh is so strong. Hallelujah. Prayer, fasting, consecration. Seek the mind of God in order that the flesh will subservient under the heavy protection and control of the Spirit of God. Lord, speak to us tonight. Speak to us tonight, Lord. Hallelujah. Lord, you know our private life, oh God. You know our secret sins, oh Lord. Nothing is hidden before you tonight. Oh God, hallelujah. We cannot hide, oh Lord. We cannot pretend, oh God. Lord, you try the reins, oh God. You know the heart, oh Lord. You see the very things in the dark, oh God. Nakita niya mga kauturan, mga madulog, ang area sa natong kabuhi. Kaya hindi makita sa ibantang ng mga upod, mga kauturan. That's why we are held accountable. Praise the Lord. There's a check and a balance, mga kauturan. Hallelujah. We pastors,
Praise the Lord, we are not angel. We are not highly superficial, holy. No! We are also people. We are also man and human. Praise the Lord. Gabatyag kami mga kauturan sa ginabatyag naman. That's why, kung ano yung struggle, doble sa amon struggle mga kauturan. That's why we need to pray for each other. Oh, Jesus. Do you pray for your pastor? Do we have a prayer warriors for our pastor? Na tumapukan ang imo pastor, mga kauturan, praise the Lord. Kagako, mga kauturan, sa iya sinidamage in the kingdom of God. And we have seen many pastors who have fallen, who have been fallen. Are you happy with that? No. We grieve. That's why, take heed unto yourself and unto the doctrine. We must have a self-watch. Na instead batayan mo pangabuhi sa ibang, bantayin ang imo kalat. Bantayin ang imo kaugalingon, mga kauturan. Hallelujah. I'm speaking this to experience, praise the Lord. Bagod na mo, kung nakita mga upod ko sa muna, kung temporaries ko, mga kauturan, igo na mo na sa kung may mga bata na isagwa. But the pastor of the church. Oh, pupunta mo sa muna. We were still in the ALJC. Oh, hallelujah. So, umuna mga kauturan. Umuna sila kong kaginay. Medyo bulubog at yung subject na magabi. And when I speak, mga kauturan, I'm not speaking, praise the Lord, not superficial. No, I am speaking in reality what is happening in the ministry. But how long are you going to pretend? How long? Why not? Isubsub ko galingon mo sa Ginoo, kapakita ang una-una sa Diyos sa sumiyang gabi. This may not be, hallelujah, praise the Lord, an ordinary kind of session tonight. This may not be an ordinary lecture, mga kauturan. But I do believe that God is speaking to you tonight. God is speaking to your heart. God is speaking to your soul. Kagambala, Lord, here I am. Lord, I'm listening. Speak as your servant heareth. Speak, Lord. Speak to my heart. Wala pa na maging hampas sa iyong mga kauturan. Ang malang yung Lord, kung pinakita ka na binlog ino sa pagkakapin-Diyos mo. Binlog ino ng God, hallelujah, sa pita ng laman. Lord, tonight, oh God, I want to remove it. I want to repeat it. Lord, I want to repent that, Lord. I want to discard. I want to get away with it, oh God. I want to get away with it. If you feel the touch of the Lord, you may stand tonight. Hallelujah. No, you will go without music. Without music. Speak. Lord, speak. For your servant heareth. Speak to God. We cannot pretend, Lord, that we are okay. But we're not okay, oh God. Hallelujah. Lord. There are secret sins, Lord. Hallelujah. That let us confess tonight, Lord. Don't wait for another revival. Don't wait for another general conference. Don't wait for another youth conference tonight. Tonight, if you that God is leading you. Listen to the voice of God. Come on. Listen to the still small voice. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Oh, take good care of our workers. They are your people. They are your workers. Lord, we pray that nothing shall be lost. Nothing shall be lost. Wala sa isasama ko naman katupukan ng Diyos. Wala sa isasama ko naman hallelujah. Tapos natin sa shame, Lord, natin na shame. Cover us, Lord, by your precious blood tonight. Cover us, oh God, by your mercy and grace, Lord.
Oh God, oh God, oh God, oh God.